Good morning po. Sorry, hindi ko po pala kayo nadidinig. Magandang umaga po mga kapatid. Sige po, patiin po na natin yung mga nasa kaliwa at nasa kanan natin. Good morning. Good morning at sa mga kasama po natin sa online. Good morning din po sa inyo. We are so excited na talagang sa araw po na to ay sama-sama po tayong sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. May mga bagong mukha, may mga nagbabalik. Kaya praise God. Kasi talagang ang Panginoon, dinudulot niya yung mga gantong bagay for our good and for His glory. Amen? Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus, we praise You, we exalt You in this place. Ikaw lamang po yung Diyos na buhay at karapat-dapat sa aming pagpupuri. Palakpakan po natin yung best na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! By Your love, by Your love, by Your love, by Your love. Matchless, nothing in heaven or earth
bears to the praise of the Father who loved us first. Boundless mercy for all who believe, countless offenses forgiven, eternal life you give by your love so graciously poured out. Redeemed us with your blood and turn our lives around. Let your love in our lives overflow, a witness to the world. God, let your church be known by your love, by your love, by your love, by your love. Selfless, just as your loving deserve. Send us to serve through your Spirit. Let the gospel of Christ be heard by your love so graciously poured out. Redeemed us with your blood and turn our lives around. Let your love in our lives overflow, a witness to the world. God, let your church be known by your love, by your love, by your love, by your love. Abounding, reviving, that is your love. Abiding, restoring, that is your love. Abounding, reviving, that is your love. Abiding, restoring, that is your love. Abounding, reviving, that is your love. Abiding, restoring, that is your love. By your love so graciously poured out, redeemed us with your blood and turned our lives around. Let your love in our lives overflow, a witness to the world. God, let your church be known by your love so graciously poured out. Redeemed us with your blood and turned our lives around. Let your love in our lives overflow, a witness to the world. God, let your church be known by your love, by your love, by your love, by your love, by your love. Thank you, Jesus. We will be known by your love, oh God. Yes, Jesus. Let's clap our hands to Jesus. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above.
lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. We thank you, Lord. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, the songs of freedom. Forever we're changed because of your love. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Thank you, Lord. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up, with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We thank you for your love. We thank you for your grace, O Lord. Hallelujah. All glory to your name, O Jesus. Hallelujah. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We're forgiven because of your love. Our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We praise you. We thank you, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Yung walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, na yung kahit mga isipan namin hindi kayang sukatin kung gaano kalalim, kung gaano kalaba, kung gaano kataas yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, as we sing to you, as we worship you, Panginoon, makita mo sa aming mga puso yung humility, yung gratitude, Panginoon, na kami ay umaawit, kami ay sumasamba, pinapamuhay yung mga buhay namin dahil lamang sa iyong biyaya, Panginoon, dahil lang sa iyong pag-ibig sa amin. We thank you, Jesus, for dying on the cross for us, for choosing to die for us, Panginoon, while we were still sinners. Kaya, Panginoon, hayaan mo sa aming pag-awit, Lord, ma-acknowledge namin na wala naman talaga kami kung hindi dahil sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. We worship you, God. We praise you. We exalt you. You are awesome. You are great, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta,
lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandal at kalwalhatian. Salamat sa sukuldulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos ang tumako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran
sukod mo lang biyaya mo. Oh Diyos, oh purihin ka, oh Diyos. Oh Jesus, oh dakila ka. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo, pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad.
Pagmamahal mong kailalim. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Minsan pa pag-ibig mo, pag-ibig. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos na karapat-dapat sa aming pagsamba, sa aming mga buhay, sa aming mga isipan, Panginoon. All glory and praises to your name, O God. You are awesome. You are worthy, O Lord. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We may all be seated. Wow, what a great love, mga kapatid. Sukdulang biyaya. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi po, sa pinag-aaralan natin, wala nang masihigit pa sa pag-ibig na ialay niya ang kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ngayon po, dadako po tayo sa pag-aalala sa natapos na gawa ng ating Panginoon na kung saan ay inialay niya yung kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Last week, we tackled na yung love is sacrifice. So ngayon, inaalala po natin mga kapatid, yung sakripisyo ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin na inialay niya yung buhay niya bilang kapalit, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Naniniwala po tayo mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay nagkasala. At yung bawat kasalanan na yon ay pinatawad at binayaran ng ating Panginoon. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tayo po ay kanyang nilinis. Kaya po, we recognize yung sacrifice ng Lord sa bawat isa sa atin. Na, Lord, salamat dahil inialay mo yung sarili mong buhay para sa akin. Na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan na yun ay deserve ko yun eh. Pero dahil sa inyong sukdulang biyaya, dahil sa inyong walang katulad na pagmamahal, inako nyo po iyon para sa akin. So ngayon po, nire-recognize natin, inaalala natin, nire-remember natin yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon. And we also proclaim yung kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Na hindi tayo nahihiya na iproklama, na i-declare na ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. Naalala ko nga po, mga kapatid, yung istorya na kung saan sa makikita natin sa Luke 7, ito po yung time na inanoint nung babaeng makasalanan yung feet ni Jesus. Ang sabi po dun sa verse 47, nagtataka kasi yung mga tao bakit ginagawa ng babaeng yun. Yung bagay na yun. Sabi dito, therefore I tell you, her sins. Ito po yung istorya na meron daw pong isang nagpapautang. Yung dalawang tao po na nangutang sa kanya ay nagkakahalaga ng 500 at isang 50 denari.
Dahil wala pong kakayahan tong dalawa na to, ay kinancel na po nung nagpapautang. Tapos tinanong po ni Jesus si Peter, sino sa kanilang dalawa yung mas magmamahal dun sa nag-cancel nung pautang? Ang sabi ni Peter, yun daw pong mas malaki yung amount ng pagkakautang. Sabi po dun sa verse 47, therefore I tell you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Mga kapatid, kung i-recognize natin kung gaano katindi yung kasalanan natin, ganun din po tayo magmamahal sa ating Panginoon. Na kung titingnan natin kung gaano tayo pinatawad ng Panginoon, kung gaano katindi yung pag-ibig niya sa atin, na sinacrifice niya po yung kanyang sarili para sa bawat kasalanan na meron tayo, ganun din po natin siya mamahalin. Hindi dahil para suklian yung ginawa ng Panginoon, kundi dahil mahal natin siya. Dahil love is sacrifice. Nung time po na namatay siya para sa atin, hindi niya po tayo kinahiya. Kasi alam niyo mga kapatid, yung mamatay sa parusang crucifixion, yun yung pinaka-humiliating na kaparusahan during that time. Dahil yung kaparusahan po na yun ay pinapataw lang sa mga rebels, mga rebellion, mga gumawa talaga ng karumal-dumal na kasalanan. Pero, nagawa po ng Panginoon na tiisin yun para sa bawat isa sa atin, para sa ating kaligtasan. Bakit? Dahil tayo po ay kanyang minamahal. Amen mga kapatid? So kung makikita po natin na ganun yung pag-ibig ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, ganun po tayo pinatawad, hindi po tayo mahihiya na i-proclaim yung ginawa po sa atin ng Panginoon. Yung goodness ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po, if we love Him, we will do what His commandments. Kung ano, we will obey kung ano man po yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20-24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan, hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. So ito po yung sinasabi sa atin. Ito po yung iniwan sa atin ng Panginoon. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Na inaalala po natin na yung katawan niya, inialay niya para po sa ating mga kasalanan. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sino po sa atin ang nagmamahal sa ating Diyos? Hindi po natin ikakahiya yung pananampalataya natin sa Kanya. Na kung saan, alam natin kung gaano niya tayo pinatawad. Hindi tayo mahihiya na i-proclaim yung kamatayan ng Panginoon kasi grabe, sukdulang biyaya, walang katulad yung pag-ibig na yon. Amen mga kapatid? So ngayon po, inaalala natin yung ginawa po sa atin ng Panginoon. At hindi po natin ito kinahihiya. Sa halip, ito po ay atin na kinasisiya, kinagagalak ng ating mga puso. Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo po ay malaya. Tayo po ay pinatawad. Tayo po ay minahal. Amen mga kapatid? Sukdulang biyaya. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo po ay kanyang pinatawad. So walang dahilan mga kapatid para tayo mahiya. Walang dahilan para hindi natin siya ibigin. Dahil gano'n niya po tayo pinatawad. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you Lord sa
forgiveness na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyong sukdulang biyaya. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig niyo po sa amin. Walang katulad na pag-ibig niyo po sa amin. Na kami po ay pinatawad niyo, Panginoon. Nang dahil po sa pag-aalay ninyo ng sarili niyong buhay para sa amin. Yung kamatayan na para po sa amin na inyo po itong inalis. Yung kaparusahan po na dapat po para sa amin. Dahil po sa inyong dugo, kami po ay inyong nilinis, Panginoon. Salamat dahil sa mga ginawa niyo pong ito ay kami po ay malaya na tumawag sa inyo bilang Ama. Lord, dalangin po ng aming puso na i-proclaim po yung kamatayan niyo sa aming buhay na hindi po kami mahihiya. Hindi po kami matatakot dahil alam namin, Panginoon, yung ginawa niyo po sa amin. Yung pag-ibig na inialay niyo po sa amin, Panginoon. Lord, we love you. And because we love you, Panginoon, we will obey kung ano man po yung pinag-uutos niyo po sa amin. Lord, hindi niyo po kami ikinahiya nung nandoon po kayo sa krus. Ibinaba niyo po yung inyong sarili para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa sukdulang biyayang ito, Salamat po sa inyong pag-ibig. Iaalay po namin ang aming buhay para sa inyo, Panginoon. Sige po, mga kapatid, pwede na po nating tanggapin. Muli, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri at pasasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito. Salamat sa inyong sukdulang biyaya, salamat sa inyong pag-ibig. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan at niluluwalhati. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning. So happy to see all of you. Kamustahin nyo nga ulit yung katabi nyo po? Mukhang okay naman ba sila? Habang kinakanta ho natin yung kantang kanina, no? Yung sukdulang biyaya, no? Yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon na hindi ho natin masusukat sapagkat ganoon ho katindi yung sobra-sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. As we are continually talking about, magandang umaga po sa ating mga kasama ngayong umaga. At sa kasama po natin online, dalangin po namin na nawa kahit nasa saan po tayong panig ng ating bansa o kung mayroon man po sa ibang bansa, no, we are praying na ang biyaya at ang pag-ibig ng Panginoon ang patuloy na nararanasan ho ng lahat. So let us continue to pray. Lord Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your grace, for your love, your mercies. Salamat po, Panginoon, as we meditate on your words today, habang pinagbubulay-bulayan po namin ang inyong salita. Lord, help us so that we will understand kung gaano kalaki ang pagmamahal niyo po sa amin at gayon din, Panginoon, yung ibinubuhos yung kakayanan sa amin para magmahal, higit sa kakayanan namin magmahal, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita, lalo po kaming makahalintulad sa karakter ng aming Panginoong Jesucristo. At tulungan niyo po kami upang makapamuhay po kami ng naaayon sa inyong banal na kalooban. Ang banal na Espiritu po ang manguna sa amin at kayo po ang magpaunawa sa amin ng inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen. So as mentioned, no, ano yung pinag-uusapan natin this several weeks po? Love, no? Salamat po. Sana hindi natin nakalimutan, no? Nahiya lang ho tayo na magsabi. Pero ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pagmamahal. At ito po ay kaugnay doon sa ating serye na ka-BF. Naalala niyo pa po ba yung ka-BF? Hindi po yung ka-boyfriend, ha? Ano po yung ka-BF? Connect, abide, and
bear fruit sapagkat tayo ay nakadugtong, sapagkat tayo nananatili, tayo po ay mamumunga. At ang pinakamahalagang bunga, kagaya po ng ating napag-usapan, ay ang bunga ng pag-ibig. Bakit po yun ang pinakamahalagang bunga? Kasi po doon ang gagaling ang lahat. Mula po sa pag-ibig, name it, yung lahat po ng mga gifts, galing po yun sa pagmamahal. At kagaya po nung napag-usapan natin last week, naalala niyo po yung acronym po na binigay ni Brother Jonas, OEM. Hindi po yung Original Equipment Manufacturer. Ano yung OEM po? Yung origin, yung evidence, at yung M? Measure. No? Sa araw po na ito, itutuloy natin. Yun pong nasimulan last week. Kasi I believe that yung sinimulan po ni Brother Jonas ay talagang iyon yung dapat natin na maunawaan. Bakit? Kasi po, as children of God, kagaya po ng binasa natin sa 1 John, no, yun daw pong mga anak ng Diyos, ang expected daw po sa atin ay magmahal. Tanong mo na sa katabi mo, nagmamahal ka ba? Ayan. Talaga namang mukhang loving ang ating mga kasama ho dito. Let's have a review. Ano po yung OEM na to? Number 1, origin. Nandiyan na po ba yung ating slide? Ano po yung origin? Ano daw po yung pinagmulan ng pagmamahal? Ano po ang ating mababasa doon sa mga verses na susunod? Sabi po sa 1 John 4:7-8, and this was the text given to us last week by Brother Jonas. Dear friends, let us love one another. Mga kaibigan, tayo mga magmahalan, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang lahat ng umiibig ay isinilang ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sino man ang di umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Naunawaan ho natin yung sinasabi ho dito. Sabi dito, lahat ng isinilang po ng ating Panginoon ay natural ho na nagkakaroon ng pag-ibig ho sa kanila. Tama po? At ang sabi dito, kapag hindi ka raw po marunong o sino man ang hindi marunong umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano po ang sinasabi po ng teksto na ito? No, saan nagmula ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin kapag sinabi natin God is love? When we say God is love, we are not simply saying that God performs love. No, hindi lang ginagawa ng Diyos ang pagmamahal, kundi siya mismo ang pagmamahal. Yung pagmamahal ay hindi niya po attribute. Ang pagmamahal ay kanyang character. Ano po ang difference ng attribute ng character? Ang attribute po, paisa-isa po yan, nakatangian. No? Pero yung character, ito po yung kabuuan. As I was saying a while ago, because it is God's character. Yung ibang attribute ng Panginoon, kagaya ng justice, no? Kagaya ng ibang mga yung long-suffering, all of those things ay dahil ang karakter ng Diyos ay pag-ibig. Basically, ang pag-ibig po ang essential nature ng ating Panginoon. Walang ibang pinagmumulan ng pag-ibig kundi ang Panginoong Diyos. Naunawaan ho natin? Ano po ang sinasabi sa kasunod na verse na binabasa po natin? Sabi po dito, so God created man in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nabanggit na po natin to ng mga nakakaraang panahon. Because ang nature ng Panginoong Diyos ay pag-ibig, when He created us, nung nilikha tayo ng Diyos, ibinahagi sa atin ang karakter na ito dahil nilikha tayo sa larawan at wangis ng Diyos. Alam niyo kung bakit may kakayanan na magmahal ang tao? Dahil ho tayo ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya nga lamang ho, no, napag-usapan natin last time, no, nagka-problema eh. Bakit? Kasi sa halip na lakaran natin, ang larawan at wangis ng Diyos, mas pinili natin na gustuhin, na sundin yung ating mga sarili kesa sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano po yung sabi ng susunod na verse? Ano po ang sinasabi dito? Ayan po. Papaano raw ho tayo natututo na magmahal? Sabi po dito, we love because He first loved us. Alam niyo ho, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, naroroon ang pagmamahal ng Diyos. Simula pa sa sinapupunan ho ng ating
ina, ano po ang sabi ng Biblia? You have created me, you have fearfully and wonderfully, sabi doon, I am fearfully and wonderfully made. Bakit ho? Kasi sabi doon pa lang sa napupunan po, no? You need me, no? You need my innermost being. Yan po ang sabi ng Psalm 139, verse 13. Iningatan po ng Panginoon kung papaano tayo, yung ating mga sangkap, ay binuo sa sinapupunan ng ating mga ina. At sa araw-araw, no, we could testify about God's love and His goodness in our lives. Sabi nga ng Biblia, no, yung mercy ng Panginoon, which is also an attribute of God because of His love for us, His mercies are new every morning. No, lahat po tayo, no, if we would only verbalize things that God is doing for us every day, ang dami-dami ho nating testimony ng kabutihan dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ano po yung sinasabi doon sa susunod na verse? Ito po ay sunod-sunod na mga verses lamang at mga ano po, dadako po tayo doon sa ebidensya. No? Ano yung sinabi ho ng evidence? Yung evidence po, hindi pa pwedeng sinabi ko lang kay Jinky, may mahal kita. No? Kung hindi ko naman pinapakita talaga na mahal ko siya. Tama po? Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Ayan, ano po ang susunod na verse? Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi po ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Sabi po dun sa isa pang verse, He has demonstrated His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. The evidence is not only of what God told us about His love. Kasi sabi po dun sa kanyang word, kasi yung evidence ng salita ng Panginoon is not only by word, but also by His action. No, sa salita at sa gawa. Bakit ano po yung sinabi ng salita ng Panginoon? Sabi po ng salita ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Ano po yung sabi doon? Inibig ko kayo ng isang pag-ibig na walang hanggan. Alam niyo, masabihan ho tayo nung I love you, nung tao na special ho sa atin. Anong nararamdaman natin? We are so special. We are loved. We are happy dahil sinabihan tayo. But the Lord did not stop in telling us how much He loved us. Hindi po huminto ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsabi kung gaano niya tayo kamahal. Pero sa halip, ano po ang ginawa ng ating pong Panginoon? Dahil mahal niya tayo, may ibinigay siya sa atin. Kasi hindi pala pwedeng pagmamahal na sinabi mo lang tapos wala namang demonstration yung pagmamahal mo. Anong ginawa po ng Panginoon ng ating Ama sa Langit? Ipinadala niya yung niyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. That is why when we were celebrating a while ago yung breaking of the bread, sabi po ni Brother Jonas, no, naaalala natin yung sukdulang pagmamahal at biyaya ng Panginoon sa atin pong lahat. Yung pagmamahal niya, dinemonstrate ho niya para sa atin. At dinemonstrate niya ito hindi sa panahon na si Sister Kay ay sobrang napakagaling na ng kanyang ginagawa. O si Brother Joel ay talagang napakaraming checkmark na sa kanyang buhay. He has demonstrated His love. Pinakita ng Panginoon yung pagmamahal na ito. Kailan? Nung nakalublob ka pa sa putikan. Nung andami mo pang issue sa iyong buhay. Sabi po dito, while we were still sinners, Christ died for our sins. Christ died for us. Namatay siya para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ho yung pagmamahal. Sabi ni Brother Jonas last week, yung pagmamahal, yun yung unconditional love galing sa Panginoon. Yun yung sacrificial love. Bakit sacrificial love? Kasi hindi siya madaling ibigay, pero ibinigay pa rin sa atin even at His own expense.
Naalala niyo po, while the Lord Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, 3 times sinabi ho ng Panginoon, Lord, if it is possible, let this cup pass away from me. Kung pwede, Lord, hindi ko na tumaranasan. Ama, kung pwede, ilagpas nyo na lang po sa akin to. Pero at the end, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Mahirap po ba yun? Nagbutil-butil nga ho yung kanyang pawis na tila butil ng dugo. Sabi po ng mga scientists, sabi po ng mga medical practitioner, it is a sign of the tremendous stress the Lord was undergoing that time. Halos magbutil-butil ng dugo yung kanyang mga pawis. Ano? Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Yun ho yung evidence. At ano po yung measure na sinasabi po doon sa sabi nito? Yung measure niya, number 1, yung measure, it is yung everlasting love for us. Tingnan po natin yung verse muli na binanggit po natin kanina, Jeremiah 31:3. The Lord appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ano po yung sabi dun sa pangalawa? Ano yung sukat? Sabi dun sa John 15:3, sabi doon, no love is greater than this. Wala na raw pong higit na pagmamahal maliban dito. Than for a man to lay his life for his friends. Pero alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, hinigitan pa ho yun eh. Kasi we were not God's friend in the beginning. Kasi we chose to go away from Him. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, para tayong mga tupa na nagkanya-kanya ng mga landas na pinupuntahan natin. Na po? Pero anong sabi po dito? Sabi kanina, no, He has demonstrated His love for us in this, that while we were still sinners, nung kaaway ka pa ng Diyos, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. Yan ho yung sukat ng pagmamahal ng Panginoon. At kung susukatin ito, ano po ang sabi dito sa susunod na verse? Tingnan po natin, Romans 8:38. Yung pagmamahal ng Panginoon, no ho, unfathomable ho yun. At hindi ho yun pwedeng hadlangan. Bakit ano po ang sabi dito? For I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Kasi sabi dito, paghihirap ba? Kapighatian? Kamatayan? Pag-uusig? Kahit na nga ba ang mga anghel at mga demonyo? Kahit yung takot, kahit yung ngayon o yung bukas, not even the powers of hell can separate us from God's love. Ganun ho katindi yung sukat ng pagmamahal ng Panginoon. At tingnan niyo po yung next na verse po natin. Sabi po dun sa next verse, ito po yung kung susukatin ho ha, tingnan niyo ho ito, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, so far has He removed our transgressions from us. Tingnan niyo po yung yung kanyang illustration ho, no? Kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, ganun ang pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kaya nga ho nung in-stretch ng Panginoon yung kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo, He was demonstrating to us kung gaano kalaki yung kanyang pagmamahal. Yun yung pagmamahal ng Diyos. Di po ba yung vertical at saka yung horizontal? Pag ipipicture mo yun, it is the cross of the Lord Jesus Christ. So nakita ho natin no, yung origin, yung evidence, at measure ng pagmamahal na ito ng Panginoon. Pero the question now is, how will this origin, evidence, and measure impact the lives of every believer? Ano yung epekto dapat nito sa buhay mo? Kasi kung may origin ka ng pagmamahal, yung origin na ito, i-apply mo sa buhay mo. Yung evidence na ito, dapat maging evident din sa buhay mo. At yung measure, dapat may panukat din na ipinapakita ka
na pagmamahal sa mga tao na ipinaiibig sa iyo ng Panginoon. Tingnan naman po natin yung origin ng pagmamahal na namumutawi sa ating puso. Kasi galing sa Panginoon, di ho ba? Ano po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon? Tingnan po natin. A new command I am giving to you. Ito po yung binabasa natin last time, John 13:34. And I hope everyone is very familiar na with the verses because we have tackled these verses for several weeks. Isang bagong utos ang ipinagkakaloob ko sa inyo. Kasi yung utos naman na mahalin ng ating kapwa ay iniutos na yon nung una. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Bakit bago? No, kasi God has already demonstrated to us yung kanyang pagmamahal, and this same love is expected from us by the Lord Jesus Christ. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, no? Gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Mahalin niyo ang isa't isa. Tingnan niyo nga po ulit yung katabi niyo. No, mamahalin niyo ho yan, ha? Mamahalin ho natin ang isa't isa. Hindi sa pamamagitan ng kakayanan natin na magmahal. Kasi sadly ho, bakit? Kasi yung pagmamahal ko, pwedeng kulang. Yung pagmamahal nyo, pwedeng may limitasyon. Pero nung sabi po ng Panginoong Jesucristo, mahalin natin ang isa't isa gaya ng pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Next verse po. Ano po ang sabi po dito? Ayan. Ano po yung evidence na dapat naman nakikita ho sa atin? Kasi kung ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya nagsabi, o ang Ama ay hindi lang nagsabi na mahal kita ng sukdulan. Anong ginawa niya? May binigay siya eh. Nag-demonstrate siya. He showed His love for us not by merely telling us, but showing us kung papaano ang totoong pagmamahal para sa atin. Ano po ang sinasabi sa atin ng Biblia? Number 1, kagaya ng binanggit ni Brother Jonas last week, our love is evidenced by our obedience sa ating Panginoon. Kasi number 1, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. No? Pero papaano po yung pagmamahal na ito? Yung pagmamahal na ito, dapat ipinapakita natin, hindi natin sasabihin, Lord, mahal ko po kayo eh. Pero sinabi sa iyo ng Panginoon, anak, gusto ko ganito ang gawin mo sa buhay mo. Anak, gusto kong i-give up mo to. Pwede ba nating sabihin, Lord, basta mahal ko kayo, pero pwede ba? No? Huwag niyo na pong pakialaman yung aspeto ng buhay ko na yan. Pwede ba yun? Anong sabi po dito? Kung mahal mo ang Panginoon, tutuparin mo ang kanyang mga utos. At anong sabi niya? Ang utos ko hindi mabigat. Kaya nga sabi niya, lahat kayong nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking papagpapahingahin. For my yoke is easy and my burden is light. At yung utos niya, pinapagawa niya sa atin, not for us to find it difficult na magawa yung kanyang utos, but for us to really experience yung pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano po yung next na sinasabi dito? Ano yung evidence? Tingnan mo natin. Sinasabi po, sa measure. Sige, sa measure po. Number 1, na yung measure na ito, tignan ho natin yung mga sukat. Ito yung iba't ibang mga sukat ng pagmamahal ng mga tao. Number 1, doon na po sa next, sa next verse na. If you love those who love you, sabi po dito, what credit is that to you? Sabi po, Luke 6:32-33. Kung minamahal mo yaong mga nagmamahal lamang sa'yo, ano ang kredito nito sa'yo? Maging ang mga makasalanan ay nagmamahal doon sa nagmamahal sa kanila. At kung gumagawa ka ng mabubuti sa mga gumagawa ng mabuti sa iyo, ano ang kredito nito? Maging ang makasalanan ay gumagawa nito. Number 1 measure, yung transactional love. Ano yung transactional love na sinasabi? Basta mahal kita, basta mahal mo ko. Basta magiging mabuti ako sa iyo dahil mabuti naman ang ginagawa sa akin. Transaksyon. Ano yung transaksyon? Ginagawa mo, ginagawa ko para sa'yo. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong buti nito? Kaya namang gawin ng lahat ito eh. Tama po ba? Or meron namang mga extreme. Ano naman yung mga extreme? Basta mamahalin ko yung mga ibang tao. Sa sobrang pagmamahal ko sa ibang tao, napapabayaan ko na nga yung pamilya ko. Napababayaan ko na nga yung mga tao sa paligid ko. Ang tanong, tama po ba yun?
Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia ay, sige po, 1 Timothy chapter 5 verse 8, "But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." No, kung minsan ganun eh. Bakit? Basta sa labas magaling ako, sa labas respetable ako. Hindi sa sobrang bait ko nga sa labas ng tao, pinapabayaan ko na yung pamilya ko. Akala po nila that is a good sacrifice. Pero ang sinasabi po ni Apostle Paul kay Timothy, anong sabi niya? No, kung magaling ka nga sa labas pero napapabayaan mo naman, maging iyong mga pamilya, masahol ka pa kaysa hindi mga mananampalataya. So hindi rin pala yon ang tamang sukat. Number 1, yung sukat ba na pag minamahal ka, mamahalin mo rin? Is that the proper way? Sabi ng Biblia, anong kredito nito sa'yo? Number 2, nagmamahal ka sa iba pero hindi ka nagmamahal doon sa mga tao sa paligid mo. Okay ba yun? Anong sabi nito? Daig mo pa ang hindi mananampalataya kapag yan ang pinapakita mo. Number 3, ano po yung pagpapakita o yung sukat ng pagmamahal na sinasabi po dito? Sige po. Sabi ng 1 John 3:18, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Hindi, basta mapagmahal ako. Bakit? Lahat ng nakakasalubong ko, sabi ko, basta anak, mahal kita. Basta mahal kita. No? Is it enough? Anong sabi po ni John? Sabi niya, mga anak, huwag kayong magmahal sa labi lamang. Why? Because if that is the case, the love that you are extending to other people is simply lip service. No? Sinasabi mo nga, pero hindi mo naman ginagawa. Ano po ang sabi dito? James chapter 2, verse 16, "And you say goodbye and have a good day. Stay warm and eat well." Ano po yung sinasabing konteksto dito? Mayroon kang nakikitang nagiginaw, mayroon kang nakikitang nakahubad, at sasabihin mo ba sa kanya, sige, mag-ano ka, magpakainit ka, at maging maayos ka, God bless you. No? But when then you don't give that person any food or clothing, what good does it do? Pwede bang sabihin mo, nakita mo, ay, mahal ko to eh. No? Nakakaawa naman siya. Baka pwedeng sabihin ko na lang, basta maging okay ka ha. Tapos, maginaw niya, basta magpainit ka dyan. No? God bless you. Tapos aalis ka na. What good does it do? Ano yung nagagawa nun kung hindi mo naman ginawa yung dapat mong gawin para sa Kanya? Ano yung tunay na sukat na dapat ipinapakita natin bilang refleksyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Tingnan po natin yung kasunod na verse. Ano po ang sinasabi dito? Matthew 5:43-45. "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven." Balikan natin, ano yung karakter ng ating Ama? Siya yung pag-ibig. Pag ikaw daw ay anak ng Diyos, anong nangyayari sa'yo? Natututo ka rin umibig higit dun sa kakayanan mong umibig. At anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito? Dati sinasabi, mahalin mo yung mga nagmamahal sa'yo. No, yung neighbor mo. No, tapos, hate mo yung enemy mo. Pero the Lord Jesus is giving us another instruction here. Sabi niya, love your enemies and pray for those who persecute you. Siguro sabi na, ang hirap naman. Totoo, mahirap po yun. Kasi again, our measure usually is yung transactional. Our measure is yung convenience. Ano yung convenience? Basta mahal kita, bahala ka sa buhay mo. Ang measure natin is yung, basta mukhang okay ako kasi mukhang mapagmahal ako kahit di ko naman na ipapakita. Now, let us go now dun sa next verse natin. How do we show yung love na ito? Sabi na Ephesians 2:8-10, because God saved us so that we will not get confused. What we are talking here about is yung expression ng Panginoon ng pagmamahal sa atin and our expression of love na ina-expect sa atin ng Panginoon na extend naman natin sa ibang tao. We will be talking about what is being prepared for us to do na advance na i-prepare sa atin ng Panginoon. Sabi po ng Ephesians 2:8, because of His great love for us, He has saved you by His grace.
Ano yung grace na to? Hindi ka naman karapat-dapat eh. Ano yung kinakanta natin? Kahit hindi tayo karapat-dapat. No? Pero minahal tayo ng tapat. Inibig mo ako sa aking karumihan. Ano yung next lyrics nun? No? Basta yun yung ano. Yun yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon. No? Pero ano pong sinabi dito? For it is by grace you have been saved through faith. Papaano yan? Hindi dahil sa ginawa mo. Hindi dahil doon sa mabuting naiambag mo sa lipunan, kundi dahil doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at sa laki ng pag-ibig niya na inilaan para sa iyo. Naligtas ka doon, no? Dahil sa pananampalataya, dahil tinanggap mo yung natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi natatapos doon yung ating kasaysayan. Bakit? Ano yung kasunod niyan? Not by works so that no one could boast. Balikan po natin. No? Pero sabi sa 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ano yung inihanda ho sa atin? Para tayo naman ang mag-extend ng pag-ibig sa ibang tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa na gagawin natin. Anong mabubuting gawa na ito? Which God prepared in advance for us to do. We are created in the image and likeness of God. God is love. And now, because binago ng Diyos yung ating pagkatao, niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ngayon ay may kakayanan na tayo na magmahal at magpakita ng pagmamahal na ito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Next slide po. Ayan. Sabi po ng Psalm 105, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Yung pagmamahal na ito sa lahat ng mga Next po. Sige po. Ano po dito? Balikan po natin yung verse kanina, no? Balikan natin yung verse na Psalm. Ano yung sinasabi po ng verse na ito? Sa ibang version po yan, ang sinasabi po niyan, yung love and good works ng Panginoon ay hindi naghihiwalay. Hindi yung statement lang ng pagmamahal, kundi yung mabubuting gawa na ipinapakita sa atin. Ano yung relationship ng love and good works na ito? Tingnan ho natin sa next slide ulit. So, sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Hindi pa pwedeng paghiwalayan, no? Anong sabi po dito? I-consider ho natin na lalo pang i-stir up sa ating sa pagkatao yung pagmamahal at paggawa ng mabuti. Next slide po. Ayan. Ano po ang sabi ng 1 John 3:18, yung binanggit po natin kanina, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Papaano po magmamahal? Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Next slide po. Ano yung good works without love? No? Kasi pwede ka naman gumawa ng mga good works, no? Pero maaring walang pag-ibig. Bakit ko po nasabi? Kasi sinabi ho ni Apostle Paul eh. Ano po sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3? Kung ako may makapagsalita ng mga salita ng tao o ng anghel, pero wala akong pag-ibig, para lang akong maingay na gong at klanging simbal. Kung ako may biyaya o kaloob ng propesiya at kaya kong maarok lahat ng misteryo at ang mga karunungan at ako'y may pananampalataya na nakapagpapagalaw ng bundok, pero wala akong pag-ibig, baliwala ako. Kung ibigay ko man lahat ng aking ari-arian sa mga mahihirap, at kung ibigay ko man ang aking katawan sa lahat ng paghihirap, para ako'y makapagmataas, pero wala akong pagmamahal, wala akong napala. Pwede palang gumawa ng mabuti, pero wala kang pag-ibig. Pero anong buti ho nun? Baliwala ho yun, sabi ni Apostle Paul. Pero papaano naman ho yung nagmamahal ka
pero wala naman, no, doon sa kanyang ginagawa. Yun yung sinasabi ho kanina, hindi ka pa pwedeng nagmamahal na sinasabi mo lang, no, na nagmamahal ka at wala kang aksyon. Tingnan ho natin yung next verse. Nako. Ito na po yung example ho natin. Ano? Kanina yung sinasabi na, mga anak, no, sa 1 John, mga anak, huwag kayong magsipagmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Kundi dahil, no, doon sa pagmamahal na ito, dapat gumagawa tayo ng mabuti at doon sa katotohanan. Ano po? Kasi kung ang pagmamahal ay walang gawa, walang saysay. Pero ang paggawa na walang pagmamahal, parehong walang saysay. Kailan ho nagkakaroon ng saysay? Kapag ang dalawa ay nanggagaling doon sa isa. Sapagkat natural ho na kapag may pagmamahal ka, you will be led into action. And I would end with these two examples. Ano ho? Isang pangyayari ho sa aklat ng Biblia, ano ho, mayroon hong isang disipulo ang ating Panginoon, isang alagad na ang pangalan ho niya ay si Esteban. No, si Esteban ho, mababasa ho natin ang kanyang buhay sa aklat ng mga gawa. Ano po? Sino po ba si Esteban? Si Esteban ho, minsan, isang araw, no, nagkaroon ng reklamo sa mga apostol. Bakit ho nagkaroon ng reklamo sa mga apostol? Kasi may mga, dumadami na ho sila eh. Naalala nyo, no? Minsan, isang araw, nung nangaral si Pedro, 3,000 ho yung nadagdag. Tapos, patuloy na idinagdag ng Panginoon, bawat araw yung mga nangaliligtas. No, doon sa kawan ng ating Panginoon. Pero ano hong nangyari? Dahil dumadami na ho sila, may mga babaeng balo. Sino po yung mga babaeng balo? Yung mga wala na pong asawa at wala na hong kakayanan para itaguyod yung kanilang mga sarili. So nagkakaroon ho ng mga tinatawag na distribution ng mga pangangailangan para ang lahat ay masiguro na hindi nagkukulang. Pero dumating ho sa isang panahon, anong nangyari? No, nagkaroon ho ng pagkukulang at nagreklamo yung mga balo. Sabi ho ng mga apostol, kung lahat ng mga bagay na ito ay iintindihin namin, mapapabayaan ang pangangaral at ang pananalangin. Ano po yung leading sa kanila? Mag-identify ng 7 tao na may pananampalataya, may pagmamahal, at talagang may malalim na karunungan at pangunguna ng banal na espiritu. At isa sa mga 7 na ito ay si Esteban. No? So si Esteban, kilala siya doon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang karunungan, at sa pangunguna sa kanya ng banal na espiritu. Pero hindi lamang po doon natapos yung kanyang kasaysayan sa pamamagitan ng mabubuting bagay na ginagawa niya upang siguro na walang napapag-iwanan sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Walang balong napababayaan o walang mga sektor, no, ng kanilang komunidad sa kanilang simbahan na talagang napapag-iwanan. Saan pa po yung storya ni Esteban? Isang araw ho, dahil yung karunungan ni Esteban ay naging hayag, no? At sa tuwing may nakikipagtalo sa kanya, no, nangingibabaw yung kanyang karunungan, ginawan ho nila ng istorya si Esteban. Anong istorya nito? Na si Esteban daw ho ay gumagawa ng mga pananalita na blasphemous doon sa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya anong ginawa ho nila? Drinag nila si Esteban, at nung nagpapaliwanag si Esteban, ang kanyang pagpapaliwanag ay pagpapakilala doon sa makatwiran na gawa ng Panginoon simula pa nung una. Alam niyo po ang kamangha-mangha ho dito. Habang nagsasalita ho si Esteban, ang sabi ho ng mga nakakakita sa kanila, para silang nakatingin sa mukha ng isang anghel. Bakit ho? Kasi puspos ho siya ng banal na espiritu eh. Tapos ho, nung nangangaral siya, siguro nagpanting ho yung mga tenga ng mga tao. No, dahil ipinapakilala nila kung papaano pinatay ang katwiran ng Diyos at yun ang Panginoong Hesukristo. Hinubad ho ng mga lalaki ang kanilang mga damit at inilagay sa paanan ng isang pinata na nagngangalang si Saulo. At nung inilagay sa paanan yung mga pumulot ho sila ng mga bato at isa-isang ipinukol tungo kay Esteban. Alam niyo habang nakaludo si Esteban, sabi ng salita ng mga gawa, nung nakatingala siya, nakita niya ang Panginoong Hesukristo na nakatayo sa kanan ng Diyos. At nung bago malagutan ng hininga, bagamat ang sabi doon sa aklat ng mga gawa, bago nakatulog ho si Saulo,
No, sabi niya, Panginoon, tanggapin niyo po ang aking espiritu. At alam niyo po yung kanyang panalangin sa huli, Ama, huwag niyo pong ibilang sa kanila ang pagkakasalang ito. Grabe ho, no? Binabalibag na siya, no? Pinagsasalitaan na siya at pinaparatangan na siya. Ano pa rin po ang iniisip niya? Ang iniisip pa rin niya yung kapakanan ng mga tao na ang gusto ay pasakitan at gawan siya ng masama. At ang sabi ng Biblia, no, sa pagbalibag ng mga tao, napunta sa pagkatulog at yun yung pagkamatay ho ni Esteban. Pangalawang kwento, yung binatang si Saulo po na ito, na po dahil lumalakas yung kanyang kapangyarihan sa Jerusalem, no, sa pamamagitan ng kanyang persecution na ginagawa sa mga disciples, kinakaladkad niya yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at ginagawa ng mga kung ano-anong mga gawa. At doon sa kanyang kasigasigan sa pag-uusig sa mga Kristiyano, humingi pa po siya ng sulat doon sa punong priest, high priest. Ano pong sulat? Na makapunta siya sa Damasco. No? At anong gagawin niya sa Damasco? Upang gawin niya ang kaparehong pag-uusig doon, no, sa mga Kristiyano, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Habang patungo ho siya doon sa landasin papuntang Damasco, ano po ang sabi po doon sa salita? Ano ho? No, sa kanyang dinadaanan patungong Damasco, nagkaroon ng isang pagkislap ng maliwanag na pagkislap. At sa pagkakislap po nito, no, nawalan po ng paningin si Saulo, pero may narinig siyang tinig. Ano po yung tinig na ito? Sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ito po yung tinig ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po, sa pangyayaring ito, anong sabi? No, pagkawala po ng liwanag, no, wala namang narinig yung iba, si Saulo lang yung nakarinig, pero may narinig silang ugong. Na po, nawala ng paningin ho si Saulo. At si Saulo ho, ay dinala sa isang bahay, na ang bahay po, ang may mag-ari ay pangalan Judas. Ito po ay nakalagay sa isang kalye na kung tawagin ay straight sa English. At mayroon hong isang nananalangin. At ang pangalan ng nananalangin ay si Ananias. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Gawa, Siyam, 10:18. Now there was a disciple at Damascus named Ananias. And the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Get up and go to the street called Straight and inquire in the house of Judas for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Nananalangin ho si Saul. And he has seen a vision that a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. Nananalangin mo si Saulo at nakakita siya ng isang pangitain na may pupuntang tao na ang pangalan ay Ananias at ilalagay ang kanyang kamay na sa kanya at siya ay makakapakita, na magkakaroon ulit ng kanyang paningin. Pero tingnan niyo po ang unang reaksyon ni Ananias. Sabi po ni Ananias, but Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he did to your saints at Jerusalem. Narinig ko po yung mga balita kung paano niya pinahirapan ang mga tagasunod ninyo sa Jerusalem, kung paano niya pinatay, kung paano naging instrumento siya sa mga pag-uusig. And here, ang pinunta niya dito, Lord, para kami naman yung usigin, para kami naman yung patayin, para kami naman yung makaranas ng mga pagpapahirap na ginawa niya sa Jerusalem. And now you are asking me, Lord, puntahan ko siya. Parang ang hirap, ano? Bakit? Kasi ang pinunta niyan, Lord, para saktan ako eh. Tapos sinasabi niyo po ngayon sa akin, Lord, puntahan ko siya, tapos ipapanalangin ko siya. Pero anong sabi po ng Panginoon sa kanya? But the Lord said to him, Go, for he has chosen instrument of mine to bear my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for my name's sake. Dahil mahal niya ang Panginoon, anong ginawa ko ni Ananias? Kahit mahirap, sinunod niya ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, anak, mahalin mo nga yung taong to. Lord, dami ko naman taong pwedeng mahalin, bakit ito pa? Lord, ang sama-sama nga ng ginagawa sa akin yan eh. Ang dami nga niyan sinabi tungkol sa akin eh. Pag nakatalikod nga ako, Lord, ganito yung ginagawa niyan sa akin. Lord, pwede ba ibang tao na lang?
Okay, Lord, nagbibiro ka ba? Baka pwedeng si Brother Joel na lang yung papuntahin mo dyan. Huwag na lang ako. O kaya si Sister Ann, prayerful naman si Sister Ann, baka siya na lang yung papuntahin mo. Mapagpatawad ho yan. Pero Lord, huwag na ako. Kung minsan ganun ho tayo eh. Pero look at what Ananias did. Lord, ang pinunta niyan para salantain ako eh. Pero Lord, because I trust you, I will obey. Lord, because I know that you have my best interest in your mind, gagawin ko pa rin po, Panginoon. Mahirap siyang mahalin. Lord, tulungan mo ko. Anong ginawa ho ni Ananias? Si Ananias ho, pumunta doon sa kalye na kung tawagin na straight, at pumunta doon sa lugar kung nasa saan ho si Saulo. So Ananias departed and entered the house, and after laying his hand on him, said, Brother Saul. Imagine, no, kaaway mo tapos tawagin mong brother. Na pero sabi niya, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you were coming has sent me to you that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Hindi lang ako pumunta dito para panalangin ka. Kundi ang utos sa akin ng Panginoon ay para maranasan mo ang gift ng banal na Espiritu. And immediately there fell from his eyes something like scales. May parang kaliskis na nalaglag sa kanyang mga mata at muling nanumbalik ang kanyang paningin. And he got up and he was baptized. 2 people. Tingnan niyo ho. Si Esteban, sinasaktan na, pero ang ipinananalangin pa rin yung taong nananakit sa kanya. Ano kaya nararamdaman ho ni Saulo? When he was, nagbabantay siya ng mga damit ng mga nababalibag, binabalibag yung taong ito, galit na galit yung mga nababalibag, habang yung binabalibag, ipinanalalangin pa yung kabutihan ng mga tao na nababalibag sa kanya. Ano kaya yung impact nun kay Saul? No, siguro iniisip ni Saul nung una, totoo ba to? Talaga bang mapagmahal yung mga taong to? Tapos second time in his life, pumunta ako sa Damascus para lipulin lahat ng mga taong ito. Siguro iniisip niya, mga pakitang tao lang to eh. No? Dapat dito, maano talaga sila. Pero second time in his life, he has received yung mercy na hindi naman karapat-dapat sa kanya. Bakit ho? Because someone who was instructed by the Lord obeyed him. Sinunod siya, isinantabi yung kanyang personal na preference sa kanyang buhay at sinabi, Lord, because I trust you, I will obey you. Ipapakita ko yung pagmamahal mo kahit mahirap ibigay at hindi ko kaya, tulungan niyo po ako. Grabe siguro yung impact ho nun kay Saul. At palagay ko ho, all through his ministry, dala-dala ni Saul to, and he is being reminded ng pagmamahal ng Panginoon na ipinakita niya sa pamamagitan ng tao na mga ipinadala para ho sa kanya. Ano po yung next? Sabi po nung pangyayaring ito, no? And Saul had fellowship with the disciples in Damascus. Nagkaroon ho ng pagbabago. Ano ho yung unang pakay niya? Manalanta. Ang pakay niya, manakit. But because he received yung love ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga tao na sumunod sa Panginoong Jesucristo, here is Saul right now. Sa halip na manakit, kasama na niya na nagfe-fellowship yung mga disciple doon sa lugar na ang pakay niya ay masama, ngayoy ginagawan pa rin siya ng mabuti. God is the origin of our love. But right now, inilagay ng Panginoon sa iyo yung pagmamahal sa buhay mo, sa puso mo, hindi para sarilihin mo. Like Stephen and Ananias, God wants you to show that same love, hindi sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng salita at ng gawa na mararamdaman nila kung gaano ang lawak, ang lalim at ang laki ng pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Kung papaano nabago si Saulo sa pamamagitan ng obedience, sa pamamagitan ng pag-ibig, marami rin ng tao sa buhay natin ng ganon. Pero madalas, ang sinasabi natin, Lord, ibang tao na lang ang padala mo. Lord, hindi ko kaya. Mahirap sa parte ko. Lord, Panginoon, pwede ba? Yung madali na lang mahalin. Yun na lang ipamahal mo sa akin. Pero yung mga iba, bahala na sila sa buhay nila. Alam niyo po, once upon a time,
recipient din naman tayo nung love na hindi naman natin deserve. Una sa Panginoon, at gumamit siya ng mga tao na pinadala niya. Madali ba sa kanila na lumapit sa iyo at sabihin, mahal ka ng Panginoon at gusto ko rin iparamdam sa iyo yung pagmamahal ng Panginoon? Maaring hindi. Pero dahil sumunod sila, naririto ka ngayon at ngayoy patuloy mong nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Ang tanong ngayon, kaya mo ba na yung pinagmulan, yung ebidensya, at yung tamang sukat ng pagmamahal ay ibahagi mo naman doon sa mga tao na sinasabi ng Panginoon, mahalin mo sila. Tayo tayo. As promised, may mga discussion questions na gusto ko pong iwanan sa inyo before we would be ending yung ating short message ngayong umagang ito. As we would be going into doon sa mga discipleship group natin or cell group natin within the week, could we tackle these questions? Number 1, are there instances when you find it difficult to love others? Hindi na natin kailangan sagutin. Meron talaga niyan. May mga pagkakataon ba na hirap tayo na mahalin ng ibang tao? Number 2 question, is there any one particular that the Lord is telling you na matagal na, o ngayon, o isang bahagi ng iyong buhay, na sinasabi ng Panginoon, itong taong to, mahalin mo. Itong taong to, puntahan mo. Itong taong to, patawarin mo. Itong taong to, gawan mo ng mabuti. Pero sa loob mo, pilit mo pa ring nire-resist. At sagutin mo, bakit kaya? Hindi nyo kailangang banggitin yung pangalan sa inyong mga cell group. But if there are people na sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, puntahan mo, lapitan mo, kausapin mo, at sabihin mo sa Kanya na mahal ko siya, at inuutos ko rin sa iyo na mahalin mo siya. I-identify natin yon. Tapos, kung nahihirapan tayo, i-identify natin ano rin yung dahilan kung bakit tayo nahihirapan. At number 3, kahit hindi related dun sa number 2, mag-isip nga po tayo ng 3 tao. 3 people that we would commit to pray continually for. Na tayo ay magpe-pray natin sila, intentionally, dadalawin natin sila, gagawa natin sila ng mabuti, not for anything else, but because God wants us to love them. Hindi dahil may makukuha tayo mula sa kanila. But our reason is, dahil mahal sila ng Panginoon, kung paano ginamit si Esteban at si Ananias kay Saul, hindi naman tayo binabato eh. Hindi naman tayo papatayin. Hindi naman tayo kailangan dumaan sa extent po na yon para ipakita natin pagmamahal natin. And before the end of this year, after praying, after caring for them, we are also praying that we will be able to share God's good news sa kanila. Continuous po ito, So, naintindihan po natin yung mga guide questions po natin. And we try to contemplate on this and we discuss this with our group. I hope everyone, naintindihan po natin what we are here for. This is not a community simply for us to be here every Sunday, mag-worship service tayo, lalabas tayo at matatapos yung service natin. We are here because God wants us to experience His great love for us. We are here because God wants us also to express that love to others. Primarily sa mga kasama natin, sa pamilya natin, but we will not stop there. Pagmamahal sa ating community, pagmamahal doon sa mga tao, maging doon sa mga mahirap, mahalin. Kasi yun ang katangian ng Diyos. At yun yung katangian na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa nung tinanggap natin yung kanyang pag-ibig. Balikan ko po, yung lahat ng mga anak ng Diyos ay nagmamahal. At yung hindi nagmamahal, ano po ang sabi noon? Tanungin natin sarili natin, tinanggap pa talaga natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Let us all end in prayer. Lord Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you for your love, your mercy, and your grace. Thank you for loving us, Father. Sabi nga po nung kanta, sukdulang biyaya.
Lord, yung pag-ibig nyo, hindi namin kayang sukatin. Lord, basta we just want to soak ourselves doon sa lalim at lawak at laki ng pag-ibig nyo. Gusto lamang naming mababad, Panginoon, sa pag-ibig na ito so that it will be easier for us to love others, Father. Even our enemies, even those who are persecuting us, Father. We would pray for them. We would love. Kailangan, Panginoon, no, Lord, tulungan nyo kami so that we will be intentional. We would go out of our comfort zone, Father, to show them how much you love them, Father. And because you love them, we will also love them, Father. Lord, salamat. Pinupuri ka namin. Itinataas namin ang inyong kadakilaan sa pangalan ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. All praises and glory belongs to you. Amen. 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 Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Praise you. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We're forgiven because of your love. Our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Amen.
Mabuti po ang Diyos, amen? So before Brother Jonas give the benediction po, quick announcement. So starting next Sunday po, March na, tama? First Sunday of March, before that, sorry. Welcome muna po pala doon sa ating mga kapatid na muli natin nakasama. Marami po sa inyo again. Ay ngayon, si Brother Maloy, galing ano yan? Saan ka galing, Brad? Galing sa abroad, and of course, madami po sa inyo yung muli naming nakakasama. So we love to see you again. At sana po ay lagi-lagi na ulit tayo magkita-kita every Sunday. Amen. So starting next Sunday po, di ba, by 8:45 nagkakaroon po tayo ng corporate prayer. No? But starting this coming Sunday po, imumove na po natin yan ng 8:15 at gagawin na po natin siya dun sa room 3. No? Pero I still encourage everyone, if you can join us, everyone is welcome to join us ng 8:15 para po doon sa ating prayer. But again, kung hindi po kayo makakarating, wala pong problema. But I do still encourage everyone na magpunta po tayo ng maaga pag Sunday sa church. Okay po ba yun? No? Na talagang darating tayo excited and ready na mag-worship sa ating Panginoon. Okay? No? Pangalawa po, this coming Saturday, yung ating pong worship night. No? So at 6 p.m., we will have our first worship night for this year. No? So I invite everyone po, even for those who are with us online, na kung makakarating po kayo this coming Saturday, no, join us at 6 p.m., yung ating first worship night for this year. Alam ko po, marami at bago muli ang ipararaanan sa atin ng Panginoon. Amen! And then, ano pa, may announcement pa tayo dyan, brother, for Sunday? Yung youth, every first Sunday, yung ating youth interchurch. So, may gawain po ang youth this coming Sunday. Meron pa ba nakalimutan? Wala na? Same po. Ay, yung concert. Ayan, naalala nyo po nung nakaraang last 2 Sundays, meron po ditong nagpunta to invite us for this Symphony of Hope concert. So meron po tayong tickets na kay Brother TJ. So kung interesado po kayo, we encourage you if you are free na mag-join po nito. March 13 po kasi is Friday. So we are invited po. Meron po tayong mga tickets. Available po siya kay Brother CJ. 100 pesos lang po. Pagka po dinagdagan ni Brother CJ, sabihin niyo po sa akin. No, biro lang po. 100 pesos lang po yun. Pag 150, sobra na yun. Pag 10 pesos, pagbigyan nyo na. Baka nangailangan. And then this afternoon po, yung mga married couple, nasaan po yung mga married couple? Oh, nawala. Wala yung mga married couples, ano? So, we are inviting you to join us doon po sa ating couple rides. So, magra-rides tayo this afternoon. So, lahat po ng gustong sumama, punta po kayo dito ng 1 p.m. No, sa church. By 1:30 po, alis tayo. Pupunta po tayo sa DRT. No? So, even kung kayo po ay may asawa pero wala dito yung mga asawa nyo, you are still invited to join us. No? Pwede po kayong sumama. Wala pong kailangan dalin. Kundi yung asawa nyo kung nandito. Yangkas nyo para di kayo mabilis magpatakbo. No, but kung mayroon po kayong pwedeng baunin, something to share, ay welcome na welcome po yun. And yung ating pong kapatid doon sa lugar na ating pupuntahan, naghanda po siya ng mga konting merienda. Tama ba, kapatid? So I invite everyone, punta po kayo dito ng 1 p.m. So hopefully by 1:30 makaalis po tayo. Sa DRT po tayo pupunta. Okay po ba yun? Yan, so yan lang po. Maraming po salamat. Brother Jonas. Amen. Are you blessed today, mga kapatid? Sino na-bless sa message? Sino sa atin yung nakadama ng pag-ibig ng ating Diyos? So ito yung challenge sa atin. Na kung paano natin naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay ganun din natin ipadama sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Amen? No, yun na yung challenge sa atin Yung kung paano naman natin i-express yung love sa other people. No? At magagawa natin yon sa tulong ng ating Panginoon. Naniniwala tayo mga kapatid na talk is cheap. Madaling sabihin na I love you, pero ang nagiging challenge sa atin kung paano makikita talaga yung love sa buhay ng bawat isa sa atin. At
nag-set ng example ang ating Panginoong Diyos. No? Sabi sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us." No? Hindi niya lang sinabi na mahal niya tayo, but He shows kung gaano niya tayo kamahal, na namatay siya sa bawat isa sa atin, na namatay siya para sa atin. Amen? No? Sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Diyos, ang katotohanan, ang kapayapaan at pag-asang nagmumula sa Kanya, ang pagsama ng banal na Espiritu at paghahari niya sa ating buhay. Ngayon, sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o kaya nating hilingin man, sa Kanya ang pinakamataas na papuri at kalawalhatian, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa lahat ng mamahal at sumasamba sa ating Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. Amen. See you next week.